Okay, so yun na nga. Dito tayo sa Bicol. Di ko alam kung saan lugar to. Kung mapapansin nyo yan. Oops. Review na natin for 6 months or 7 months ng Fortuner. Unang-unang dami natin dinaanan mga dun banda. Marami tayong dinaanan. Basta matarig. Ito. Yan nakikita nyo yan. Dire-diretso yan. Tapos may paakayat, paliko. Sobrang talim ng mga daan. Ayan o. Pero na video naman natin yan. Paakyat, paggilid. So syempre may magtatanong dyan, okay ba? Malakas ba yung Fortuner? Malakas. Pero kanina medyo may parang naamoy ako na clutch. Ay, hindi clutch. Ayan, ito. Ayan, makikita nyo yan. Oh. Medyo madungis na. Naging madungis na si Gob ngayon eh. Kasi nga naman gilid-gilid lang tayo, tabi-tabi po. Ay, yung tsura ng gulong. Yung tsura ng sobrang dungis na. Oh. Sobrang dungis na. Ano natin Gob, oh. Ayan. Mamaya na natin tuloy yung review pag nandun na tayo sa pupunta natin. Kasi feeling ko medyo malayo-layo na tayo. Ano yun? Nandiyan na sa malapit. Doon na sila sa road close. Okay. Ayan. Malapit na rin inaantay natin. So, ready na tayo. Oo nga ba? Okay, so tuloy natin sa kwentuhan natin sa actually ito nga, yung gas natin. Marami pa to. Naligaw-ligaw na tayo kanina. Pero tingnan mo, ang layo pa natin inabot. Papagas muna tayo. Hindi na tayo sa may ano. Malapit na yung sa ano natin eh. Sa Onju. Diyan tayo naka-stay. Ayan o. 5 minutes na lang yan. Okay, so ayun tayo. Sa Fortuner. Medyo naligaw tayo kanina. Siguro doon mo na lang tuloy mamaya pagbalik doon. Ayun doon tayo naka-stay. Mamaya na lang. Pero ayun, 12 hours drive. 14 hours drive yun. Okay, so nakapagpagas na tayo. Well, so parang lumalabas dalawang full tank. Actually isa lang eh. So kaya nga isang full tank, rekta naman. Well, actually third day na namin to dito. Nakapaggala-gala pa. So isang full tank sobra-sobra pa eh. Tapos may extra nga lang. Meron pa tayong ligaw. Naligaw tayo kung napunta tayo kung saan-saan. Ngayon, wait, nagbababa ng mga gamit. Okay, so nakapag-park na tayo. Lumalabas isang full tank. Actually, feeling ko kalahati lang. Kasi may mga na-stop over pa tayo. So, magiging total na gastos mo kung galing, kasi galing kaming Cavite. So, Cavite hanggang Bicol, may mga stop over pa kami kasi dapat lumalabas is, naka-park naman, dyan kami stay. So, dapat lumalabas parang 11 hours lang. Pero umabot kami ng 14 hours kasi nung Friday umalis kami ng mga around 6 AM, dumating kami dito. Anong oras na eh? Medyo late na rin, 9, 10 or parang ganoon na kami dumating. Ngayon, sa biyahe, syempre may mga matagtag talaga, pero yung matagtag na yun is yung daanan mismo. Ngayon sinasabi nila, kasi yun laging narereklamo sa Fortuner, feeling ko kasi dahil medyo mas mataas. At ngayon, para sa akin, given naman yun, kung mas mataas versus sa kotse, kasi kasabay natin yung kapatid ko, bius sa kanya, kita ko yung pag matagtag, hindi lang naman sa akin, pero siguro baka kasi yung ibang, dyan na yata sila, siguro baka kasi yung ibang SUV is mas maganda siguro yung shocks. Pero tulad na nasabi ko doon sa mga previous video ko, yung kung shocks lang naman ang nirereklamo nila sa Fortuner, meron naman aftermarket. Although yun, extra cost yun. Pero, di ba, steady ang solid ng drive, suabe. Kahit sa paangat, isisingit natin mga video natin yung mga paangat. Talagang, meron nga tayo napuntahan as in walang buwelo, isang sobrang patirik. Di ko na matandaan kung anong lugar yun. Well, dito yung sa Bicol. As in, diretso ka lang ganyan, biglang patarik na paakyat. Yun, kayang-kaya. Pero ang inaano ko lang, siguro, ang hindi ko pa rin masagot, kung yung 2.4 ba na variant, which is yung V at saka yung, hindi ko alam, yung V, tsaka yung isang V at saka G. Di ko sure kung parehas ng performance sa Q. Dahil syempre although mas mababa ng 0.4, ewan ko, hindi ko rin masabi. Kaya ilang beses ko na gusto mag-try sana nung
test drive or makarenta tayo ng ganung Fortuner. Siguro one of these days or ibang or ibang SUV. So masasabi ko na talaga long drive sobrang sulit. So for the span of 7 months, isa lang yung medyo medyo napansin ko. Actually actually magpapa-PMS na rin tayo after nito. Pagka iniikot ko, may tumutunog gumaganon. Siguro baka maluwag. Mga 1 week ko na napansin, may biyahe nga tayo. Siguro hindi ko na napacheck. Yun lang yung may minor pero siguro madadaan naman. It's either di ko alam, it's either maluwag or so. Pero feeling ko maluwag, may lumuwag na tornilyo. Hindi ko alam kung ano doon kasi nga hindi naman ako marunong. Pero papacheck na lang natin sa PMS yun. Other than that, sobrang swabe ng biyahe. Kung gaano katipid, eto, papakita ko sa inyo. Yan. So, 7 months na tayo. 9.8 na yung tinatakbo natin. Tapos, yung kilometer per liter is 9.7. Di ko sure kung tipid yan, pero normal ganyan naman talaga sa akin. Naglalaro ako ng 9.6 to 9.8. Yan, city driving yan. Itong maganda rin tong part na to. Sana naging wireless display na. Kaso ngayon hanggang ngayon naka-wired pa rin tayo. Ayan o. Ito nakadikit yung ganyan. So, yan. Diba? Ayun na yung kasabay natin, yung kapatid ko. Ayan o. Vios dala niya. Sobrang sulit. Para sa akin hanggang ngayon sulit pa rin yung takbo. Actually maganda yung takbo eh. Ito lang, medyo may naramdaman akong usok itong banda. Wait. Ayan, medyo madungis. Papakarwash na lang natin yan kasi madungis talaga dahil nga galing tayo sa kung saan. Ito may naamoy ako kanina, parang brake yata. Actually wala na siya ngayon. Pero kanina yun dahil pababa, may naamoy ako dun. Medyo may naamoy ako ng onte. Ito, actually, wala. Ito may nasayaran pa akong isang parang daanan dito. Ito. Ayan o. Ito lang naman yung nagmarka. Hindi naman umabot sa mugs. Pero kaya. Tsaka check na yung tsura kung saan na tayo umabot niyan. Diba? All goods. Ito lang yung naamoy. May naamoy nga ako dito banda. Pero okay naman eh. Feeling ko nga sa brakes yun kasi ganun din yun sa Baguio eh. Yung sa Vios yung dala natin. Diba? 14 hours drive. Kayang-kaya ba? Kayang-kaya yung 14 hours drive. Panis na panis. Itong mga aso, mga taga-Bicol na aso, kinakahulan na nga tayo eh. Di ba? Yan. Wala pa ako masyadong papalitan. Ito pala, napalitan na. Nakapagpalit na lang pala tayo. Alam ko sabi ko na to sa previous video natin. Nakapagpalit ako ng fog. Yan, importante yung fog lights na yan. Dual fog lights. Yung white tsaka yung yellow. Yung yellow maganda lalo na pag medyo madilim yung daan. Sobrang lakas ng buga niyan. 2,500 2.5 yung ilaw. Nakalimutan ko yung tawag. Basta parang ganoon eh. Pinakabit natin sa QC. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero mag-white. Pag normal yung white, normal na fog lights white. And then pag i-adjust mo yellow. Yun. Tapos ito feeling ko dapat kailangan ko magpakabit nandito sa ilalim. Yan. Ay, malalagdag cellphone. Yan. Baka magpalagay ako dyan. Yung may parang TRD something na nakaharang lalo na sa mga bato-bato. Pero hindi naman ako sumasayad. Lalo na yung mga dinaanan natin kanina. Yan. Hindi ko kailangan magpakabit nun. Bukod doon, meron pa akong kailangan ipakabit na. Itong TRD caps, hindi ko lang kailangan naman. Yung yung para mamomonitor mo yung tire pressure, hindi ko na kailangan siguro magpakabit nun. Ito meron na nakita may binibenta pero all goods free. Yun, siguro yun na lang yung update natin sa 7 months. All goods no? Panis na panis. Actually panis na panis yun. 14 hours drive, di mo mararamdaman. Ewan ko sa akin. Ay, aray ko. Ay. Ayan, pakita ko na rin sa inyo yung mayon. Dito yung bandaman yun. Dito tayo Ay, sarado mo natin. Ito pag naglalak ako, ito na lang lagi ko ginagamit eh. Unless pag malayo, tsaka ako tawag dito. Tsaka ako nag-remote. Pero kung ano naman, pindot-pindot na lang. Ito yung Vios niya, naman. Dungis din ng mugs eh.
Ang kaya ko nako-compare siya yung sa Vios ng kapatid ko versus kay Gov kasi halos magkasing edad lang naman yun ng ano eh. Magkasing edad lang naman sila eh. Ayun, all good safe. Ayun, kailangan na magpakabit ng tint niyan. Pero yung mayon, dito tayo. Pero pwede nyo naman check doon sa isa kong video. Andun naman yun. Pero ito yung mayon, pakita na. Tingnan natin. Dito banda, kita ba dito? Dito na lang, mas malapit. Ayun yung entrance, no? Dito tayo. Tama. Sino yung kumakanta? May kumakanta. Okay din yung route namin. Wala lang ano. Wala lang wifi. So medyo hassle. Lalo na kapag magko-connect ka. Medyo. Pero ito yung mayon solid, man. Ayun, mga drawing lang natin ng mga bata tayo. Ngayon. Wow. Yun. Ay, so dito na natin tatapusin. Still steady. May actually ito pala magandang tanong. Kung may mga nakakasabay tayo ibang SUV, meron. Pero kadalasan sa mga gantong lugar, madalas ko nakikita puro pick up. Kung anong pick up, yun yung naghahalo na Toyota, which is yung mga Hilux, and then yung Ford, yung Ranger, Raptor. Pero yung SUV, kadalasan din talaga puro Fortuner eh. Meron ako nakikita ilan Montero, pero yung dito Everest wala masyado. Hindi ko alam kung bakit. Siguro preference na rin. Wala akong masyado nakita Everest dito. Puro Fortuner tsaka Montero. So sa Bicol, ewan ko kung ano meron. Pero yun. Yun, dito na natin tatapusin dahil maliligo na tayo. So meron pa tayo ulit biyahe na pabalik. Naaabutin na naman tayo ng 14 hours na. So bye-bye na. Woohoo.